Oo yan magkatali po sila, hindi ho pwedeng paghiwalay yung O yan ha, may binabanggit po si SOJ, Secretary of Justice Boying Remulla about sa batas na magkasama at hindi pwedeng paghiwalayin. Si RA 9851. Nakakalito po papalit-palit po tayo. Ano ho yan magkatali po sila, hindi ho pwedeng paghiwalay yung dalawa. Hindi ko hinihiwalay. Tinatanong ko lang kung alin ba talaga. Kasi magulo yan. Ang dami-dami ninyong pinagbabasehan. Kaya nga dito ho kasi hindi tayo matatapos sa pangungusap dito sapagkat ang talagang pwede hong magsabi sa atin ng tama ay ang Korte Suprema. Oh, correct. Pinipilit ho nila Bato de la Rosa o hindi namin kapag kasi si Bato pagka ang kausap si Boying para maamon tumpa kasi alam niya mambabatas yung kausap niya pero kapag kay General Torre ang kausap niya pasigaw, no? Kasi alam niya senador siya, alam niya hindi naman lawyer si General Torre, pero hindi din po sila nakaano doon, mga kababayan, hindi din po sila nakapalag, no? Sabi ni Solid North, nakuha lang tayo sa Wonderful Tonight. Mukbang, Robin. Correct. Tama na, Aimee. Kakasawa ka na. Sabi ni Boss B, endgame naman ng Aimee. Correct. Sabi nga ng Palasyo sa kanya, kumuha ka ng eksperto. Isama mo dyan sa hearing mo para malaman nyo kung ano yung ginagawa nyo. International expert ang kuhain nyo. At kaya nga, kahit na ayaw po natin sabihin, pero ito po talaga ang pinag-uusapan dito po sa mga petisyon na final ng pamilya ni former President Duterte sa Korte Suprema. Hindi, simple lang tanong ko yung proseso, no? So siguro tanungin natin sa PCTC. Ano sabi sa kanila dyan ni General Torre? Kung meron kayong reklamo, kung meron kayong nakikitang illegal doon sa aming ginawa, magreklamo, magkaso na kayo. Diba? Magkaso na kayo. Pinagkakaso kayo. At ito ho, mga kababayan, ito pong executives ng ating Pangulo, mga bossing, may yagbols po, no, na humarap sa Senado. Nakikita nyo yung pagkakaiba ho nung dalawang panig? Yung mga puro akusa, puro ho paninira, pag inimbitahan po sa Senado o sa Kongreso, especially sa Kongreso, wala po. Puro taguan lang po. Puro palusot lang po. Pero kapag ang executive pinatawag o yung kampo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinatawag, nandyan nag-e-explain, mga kababayan. Kaya lang talagang paikot-ikot ang mangyayari. Dahil ang ating senadora ay hindi maintindihan. Or hindi ba maintindihan? Or talagang ayaw intindihin. No? Para magmuka na para sa mga DDS ako, para kay dating Pangulong Duterte talaga ako. Iboto nyo ako. Tama ba? Who ordered the arrest and ordered the PNP to mobilize? Nung natanggap ninyo, hindi, gusto lang namin maintindihan step by step. Hindi masyadong maliwanag sa amin Madam Chair, ulitin ko po yung aking mga nasabi ng nakaraan. Ang diffusion po ay dumating ng alas 3 ng umaga. It arrived at 3 a.m. in the morning. So I disseminated the diffusion. Kasi ayaw nyong maniwala doon sa mga lawyer ni Digong na meron na Nakinig daw kasi kayo doon sa anak na kapagka daw hindi umuwi ang dating Pangulong Duterte, magmumukha silang takot at tinatalikuran. Yun ang pinakinggan nyo. Hindi ho natin alam kung yung anak na yon, mga kababayan, di umano, ayon po kay doon sa nagpakalat nun, parang lumalabas na tinraidor yung ama. Di ba? Di umano. To our concerned law enforcement agencies. And so, Sino doon ang ating pong mga kasama sa law enforcement agencies ay ang Philippine National Police. Saan po pumunta? Philippine National Police po. Sino sa PNP? Ang binigyan ko po ng notice ay ang Chief of Philippine National Police. Okay, si General Marbil. Ang ating pong National Bureau of Investigation, ang NBI po. Ang ating pong Bureau of Immigration, si Commissioner Biado. So, DOJ yan. Opo. Ang ating pong Department of Justice, sinabihan ko rin po. Okay. So, yun po ang trabaho ng National Central Bureau Manila
may dumating po tayong diffusion or red notice or red diffusion. Kaya kailangan pong i-pan out ko po sa ating mga law enforcement agencies. Mandate ko po yun. Trabaho ko po Tama. yun. Maraming salamat, Executive Director. Tinatanong na nga Ganyan lang gagawin niya. Pag tama, stop. Tapos lipat sa iba. Parang magpi-fishing ulit siya, mga bossing. kasi yung arrest was effected without a warrant issued by a Philippine court, di ba? So, ang sinasabi ba natin yung aresto dahil sa administrative arrest? Kasi, yun nga, sa extradition, there's a warrant issued by a foreign court and there's still a need to go to the local court. So, surrender under 9851, does it authorize? Sandali lang ho, ay papaalala natin mga kababayan. Hindi puro mekta ang International Criminal Court doon sa Pilipinas dahil hindi po mangyayari. Dahil wala nga po tayong jurisdiction. Ang ginawa po, mga boss, ng ICC, nakipag-ugnayan sa Interpol dahil ang Interpol ay may kaugnayan po sa Pilipinas. No? Huwag po tayo na magpabulag o magpadala doon sa sinasabi nila na etong warrant na to parang dumirekta po sa Pilipinas at agad-agad na ipinatupad ng Pilipinas. Dumaan sa Interpol, ang Interpol ang nakiusap sa Pilipinas. An administrative arrest, ang narinig lang natin, babalik talaga sa korteng lokal. Paano ba yun? Ano ba ang nangyari? Ano ho yan Administrative arrest Kasi ba yan? ito po kasi, it's a case of first impression. Ngayon lang po nasubukan o lumabas yung kahalagahan ng probisyon na Section 17 ng 9851. Wala ho tayong record dito na kung anong tama dati, anong tama ngayon, anong tama bukas. Ito po ay sumasandalang sa paningin po ng nagpapatupad ng batas. At sa aming pong paningin ay sinabi po sa batas, Section 17, pero maaari kong basahin. Kanya-kanyang paningin, kanya-kanyang interpretasyon. Kasi iba ho ang Pwede ba interpretasyon naman ng... yun? Hindi, ang Senado po, ibang interpretasyon ng chairman, ng chairperson. Kaya nga ang sinabi po dito ni ni DOJ Secretary Remulla no? Ang Supreme Court ang makakapagdesisyon. Dahil miski ho tayo mga kababayan, iba-iba ang interpretasyon natin. O pag dinalayan doon, tapos ang problema ni Amy. Ang DOJ po, Hindi, si ibang Senator interpretasyon. Cayetano ang iba rin po ang interpretasyon ni Justice Ascuna. At kaya nga ho, matatapos na ho ito pag nagsalita na po ang Korte Suprema. Hindi na ho talaga, wala ho mananalo sa atin dito sa argumento kasi Korte Suprema lang po Hindi, ang nagpapaliwanag pwede lang magsabi. tayo. Inaalam Ngayon, paliwanag. Pag kay SOJ, paliwanag. No? Pero kapag ka doon sa ibang mga kausap, talagang gusto padiin sila. ko lang. Kasi ano ito case of first impression ma'am, Madam Chair. This is a case of first impression. Pero naiiba ang administrative arrest at saka yung tinatawag na judicial, di ba? With an ICC warrant, then sa extradition case, there's also a warrant issued by a foreign court, pero pinipilit pa rin na local court pa rin ang mag-e-enforce. Kaya hindi ko masyado naintindihan dahil pati yung Yusek Castro sabi, ang bayan daw, hindi daw tatanggapin si PRRD kahit palayain ng ICC. Ay, may ganun bang sinabi si Undersecretary Castro? Parang wala akong narinig, no? Lumagpas yata sa ko yun, pero pagka nakuha namin yun, namin. Pag-aaralan ko yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. So, why would the Philippines recognize an ICC warrant if it doesn't recognize ICC jurisdiction? Yun talaga yung inaano niya. Yan yung talagang idinidiin niya, mga kababayan, mga boss chief mo, sir. Yung ICC warrant, mga bossing, hindi ina-allow ng Pilipinas, hindi tinatanggap ng Pilipinas. Kaya lang, dumaan niya ng Interpol. At yung Interpol nakiusap, no? O nakipagtulungan sa Pilipinas. Kagaya ho niyan, mga boss chief mo, sir, kung sakali po na mangailangan ulit ng tulong ang Pilipinas, mga kababayan, sa pag-aresto kay Roque, kung sakali nakasuhan si Roque ng sedisyon, sasabihin ng Interpol, hindi nyo nga kami pinagbigyan nung humihingi kami ng tulong para arestuhin si dating Pangulong Duterte, tapos ganyan, tapos hihingi kayo ng tulong ulit sa amin.